too. But I... Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, i-feature natin yung KUKA gaming chair. Yung brand ng gaming chair na to guys is KUKA and nabili ko sa Shopee for only 2,849 pesos. Aside from gray, meron din silang white and then color black na variations. Within Metro Manila lang ako, so about 2 days after ko siyang in-order, dumating din agad siya. And based dun sa info sa Shopee, meron silang 5-year warranty. And yung material na ginamit dito guys is fabric. 1 week na rin namin siyang gamit before ko film tong mga video clips na to. So as you can see, meron siyang stain sa seat. Medyo may itim-itim siya and I'll explain that later. For the main specifications guys, of course, meron siyang reclining seat feature, adjustable yung height niya, meron na rin siyang head and waist pillow, and yung armrest niya guys, it's so comfortable. So those are the features or specifications na usually available naman sa mga ibang gaming chairs sa online shop. So nothing too special about that. Nga pala guys, meron na rin pala siyang footrest, nakalimutan kong sabihin. I think ang pinaka nagustuhan ko dito is yung fabric niya, and then meron na rin siyang back massager. So yung waist pillow niya guys, meron siyang parang USB cord dyan, tapos pag sinaksak nyo siya, magva-vibrate siya. So basically, meron ka ng back massager na included. The main reason bakit ito yung binili ko is because of the fabric. So ang fabric niya guys is kind of like velvet finish. So unlike sa mga leather na gaming chair, hindi siya natutuklap kaagad, if you know what I mean. Yung previous gaming chair kasi namin, ano siya, leather. So after few months, nagtutuklapan na yung mga leather niya. So ayun yung pinaka naiinis ako. Kaya nung nagka-budget ako, ang binili ko na right now is yung velvet finish naman. However, you need to be very careful when it comes to like using velvet finish na ganitong gaming chair kasi as you can see, meron na siyang stain sa seat. Kasi, di ba, usually kapag maglalaro ka sa PC, sometimes naka-shorts ka. So, pag pinagpawisan ka, dumidikit yung pawis mo sa seat. So, yun naman yung negative side niya. So, okay siguro if black na lang yung kunin nyo para hindi ganun kadumihin. Ganito kalaki guys yung box pag na-deliver na siya. As you can see, it's very bulky and mabigat siya guys. So, need nyo na extra help from your kapatid, your boyfriend, or your papa. Ang maganda dito, sobrang secured ng packaging niya and na-handle talaga siya with care kasi wala namang any damage nung dumating. So, of course, yung una namin ginawa ay sinanggal muna namin yung mga items dun sa box para ma-arrange rin namin. Ito guys, yung pinaka-manual niya. So, ayan lang talaga yung sinundan namin. Tinatry din namin i-check yung bawat items para ma-make sure na okay naman. Hindi nyo na need mag-worry about sa mga tools kasi included na siya sa buong package. And then, dito sa maliit na box na to, dito nakalagay yung mga gulong and meron din ulit na separate like lalagyanan para sa mga screws. So, nag-start kami from the bottom. Nilagay lang muna ng boyfriend ko yung mga gulong. I think 5 yan. And madali lang siya guys kasi isusuksok nyo lang talaga. And tada! Yan na yung finished product. And then, tsaka nyo na isusuksok yung, hindi ko alam kung anong tawag dyan, basta yan natin yung suspender. After nyan, punta naman kayo sa pinaka-seat and then sa ilalim nun, dun yung isuscrew itong parang pinaka-buckle or support niya. Medyo confusing yung mga screws at first, pero check nyo na lang yung manual kung anong screw yung gagamitin nyo for that specific part. Pag secured na siya with the screws, ikabit nyo na siya dyan sa suspender. Sunod nyo naman guys is yung sandalan. So, merong 3 butas dyan and then dun nyo ilalagay yung parang letter T na baka. Same thing, screw nyo lang ulit yan. So, merong 3 slots. And ito yung screw na gagamitin nyo. Medyo mahaba. Actually, parang ano lang to, more on screw lang. So, madali lang talaga siya. Pero since hindi naman lahat marunong sa mga ganito, vinlog ko na lang din para meron silang guide. Then, same process, ikabit nyo na siya dun sa mga na-assemble nyo na. Kapag talaga na-visualize mo na yung itsura, nabubuo na siya, parang nakaka-excite na, no? So, sa part na yan, sobrang excited na ako umupo. Let's move on to the armrest. So, ayan, screw lang ulit.
check nyo na lang ulit yung kung anong screw yung gagamitin nyo sa manual. Pero basically, i-attach nyo lang siya dyan sa sides. And same thing with the other one. So, ayan guys, all goods na siya. Ikakabit nyo na lang yung mga pillow sa waist and then sa neck part. Pasintabi nga pala sa tiyan ng jowa ko. Buntis kasi siya. 5 months na. Charot. So, ganun lang siya kadali i-assemble, guys. If you also want to buy this product, ilalagay ko na lang yung link sa description box. And also, don't forget to subscribe on my YouTube channel. Like nyo na rin tong video na to. And of course, if you have any questions, feel free to leave a comment below and I'll make sure to reply. Thank you so much for watching!